Si San Roque o mas kilala sa tawag na Apong Duque ay ang patron ng Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga at siya ay ang anak ng gobernador sa Montpellier, bansang Pransya at naulila sa edad na 15 sa kanyang ama at edad na 20 sa kanyang ina. Nung ito'y ipinanganak ay nakita ang isang krus na mapula sa kanyang dibdib na ikinahula ng mga kabanalang gagawin niya. Isang pagkakataon na si San Roque o mas kilala sa tawag na Apong Duque ay sinubok ng Diyos. Nahawa siya ng salot at pinatapon siya sa gubat. Doon ay di siya pinabayaan ng Diyos. May nagdadala sa kanya ng tinapay at ang nagdadala nito ay isang aso. Namatay si San Roque noong Agosto 16, 1327 at nakita ang isang tablang kinasusulatan nito, abiso, na ang kahulugan ay kung sino man ang tumawag sa aking aliping si San Roque ay ipag-aadya ko laban sa salot. Alang-alang sa kanya ay siya ang patron ng mga may sakit at mga tinamaan ng salot. Kaya Agosto 13 pa lang nag-uumpisa na ang saya sa barangay at ito ay ang Little Miss Sampaloc na inorganisa ni Brother J. Isip at April Caneva and Kim Galang. Hindi matatawaran talaga ang kagandahan at galing ng mga kandidata sa kanilang iba't ibang talento. Sulit ang puyat sa panonood. At sa oras na to ay nag-iensayo na ang mga kandidata para sa coronation night mamayang gabi. At dance contest pagdating ng Agosto 14. Kumakatawan sa mga tao at nangyaring dapat nating iglesia. Kay, nungulang natin. Bakain na ako. Punta ako. Wala, isin na lang naman natin ito. Kaya naman, hindi na nagsawa. Araw-araw na lang yan. Nakakasakas sa bahay na ito. Pasensya na alam, mabaw na ako. Nangisilang ka sa mundong ito, hindi mo malang magpapalito. Ang lumayan mo ang iyong ilaw. Ang nanay at tatay mo, iba naman ang gagawin mo. Pinawak mo kalipas mula umaga hanggang gabi, hindi ko kinaumaga ang iyong apatingan sa'yo sa pag-aalaga. Walang oras silang sinayang para lang na masilayan ang nag-iisang pangarap na pinagsakat mo para nulunggago mo ng naring sa dasal ang umaapaw ng inyong mga magulang na sa gaya mo. Basahan, bilhin ako yun ng basahan. Basahan, bilhin ako yun ng basahan. Tay, hingin ba? Papasok na ako. Nak, ito lang nakaya ko sa pamibenta ko ng basahan. Pasensya na talaga, anak. Ano ba naman yan? Wala akong kwentang ama. 20 pesos, tingin mo na magbibili ko doon. Pasensya lang talaga, anak. Hindi ka nabibigyan natin. Meron lang kasi tayo. Lumaki ka na sa Diyos, may tao. Bumubuhat ka ng punuti sa iba. Huwag ka magtawag mo bahagi ng natata mo. Biyak ka mo sa kapo at magsusubang suwala sa nakakatanda. Yan ang mga paunang turo ng iyong ama sa'yo. Habang pinitin ka ang gata sa binubulong sa'yo. Anak, pinitin mo na makatapos ka ng pag-aaral. Huwag ka tutulad sa iyong ama. Hindi na niya. Anak. Buti, panagin ko na. Ito sabi ko sa mga doon sa school namin. Oo, nakalimutan ko na kasi itong daan mo na. Kaya napapunta ako dito.
Baka kasi gugumin ka. Pasensya na nak. Patay naman. Alis ka na nga dito. Baka makita ka ng mga kalasi ko. Kailangan kami lang magkikita ka ng basahan. Oo nak, alis na ako. Iwi ka sa pamilya. Ay, malaki ka na. Ang dahil mo'y maging malalim na tayo. Kaya mo'y magagawa. Ay, biglang nagbago. Naging matigas ang iyong ulo. At ang payo nilaunisip buhay mo. Bakit parang biglang nagbago ang ilig na inagamit? Tila ba hindi tumapa ko sa kanilang naisin? Ang makita kang maayos na katulad ng iba. Mali ba na pag-alala sa'yo ang iyong amat? Inawa ng iba tama sa'yo, kundi ang malungkot mo kaswiran. Ang mga seko ng iyong inay hindi pinapakinggan. Minsan ay hindi ka na umuuwi ng inyong pahayag. Kapag sinisita, nagtatapos ka sa'yong tatay. Tatay, tatay. Tay, gusto na yung hinihingi kong pera. Alis kami ng mga barkada ko. Wala na. Ito lang kasi nabenta ko sa pagtitinda. Para magkakasakit kasi ako eh. Kaya tumigil ako sa pagtitinda ng masahan. Ganyan nga naman lagi eh. Lagi mo nila sinasabing lalag ng tinda. Para ako nakakalabas ng mga tropa ko niya. Ito na, bigay ko na yung pera pambili ng garuta. Kumitin mo muna ang presya na anak ko. Sa nga pala tayo, para lang ko lang sa'yo. Sumakala na yung work dito. Gusto ko ng grande. Kasi ang klase ko tsaka magagawa ko yung punta. Nagumutan mo na ng mga anak ka pag di ko nagawa yung tandaan mo. Oo anak, gagawin ko lahat para lang sa doble mo. Saan pa ang pangalan? Minibis mo'y naiyak. Ikaw ay nalusog sa pambisyon. Ang unang mong nilapitan, inang lumulunan. Ang tulungan na pagkakaganda. Kasi nagtitiis sa wagi kay lunod-sunod sa layo. At nakayang masipulang na manloko ng magkulang sa nagkulang ang iyong ama't ina sa pag-aalaga. Ang tanong ay bakit parang lumaki nung walang away? Ay ba ang gati mo sa pagmamahal na inilingaw? Makatapos lang naman yun ang tanging nilang mga ganyan. Unang umanap ang sisisi, di nung mababalik sa loob mo'y pagkapit ko sa iyong ina sa pagbabalik. At kinabukasan, Agosto 15, nagsama-sama ang mga kabarangay natin sa basketball court para sa pabingo ni Mayor na pinangungunahan ng pinakamabait at magaling na mayor ng Apalit na si Mayor June Tetangco, Vice Mayor Peter Nucum at kanyang Sangguniang Bayan member, at ang very supportive na barangay captain ng Sampaloc na si Renato Bo Pasya. Maraming natuwa lalo na ang mga masuswerting nabiyayaan ng grasya. Pagdating ng Agosto 16 ay ang pinakahihintay ng lahat, ang napakasayang kapistahan ni San Roque o mas kilala sa tawag na Apong Duque. Alas 2 pa lang ng hapon ay nagre-ready na ang lahat para sa prosesyon at kanya-kanya ng punta sa simbahan ang mga deboto ni Apong Duque. At nagtatambulan na ang mga bandang Knights of St. Peter Band at tinutugtog ang kanilang pangmalakasan na tunog.
At sa pagkakataong ito ay inaayos na ang paglabas ni San Roque o mas kilala sa tawag na Apong Duque sa kanyang chapel. At habang palabas ng chapel si Apong Duque ay nakaantabay ang ating Knights of St. Peter na nagmamando ng trapiko na pinangungunahan ni Jason Harlego at ang kanyang mga marshal ng Knights of St. Peter na sina Medardo at Mel Vergara para hindi magkabuhol-buhol ang prosesyon at maging organisado ito. At nailabas na nga si Apong Duque sa kanyang tahanan at tara let's sayawan na! May mga deboto na namimigay ng mga pagkain sa mga nakikipagprosesyon. Solid talaga ang saya pag ganito. Yung iba naman nagsasayawan at nagkakasiyahan na sa tunog ng tambol. At eto naman ang mga Fiesta Committee 2023 sa pangunguna ng Hermana na si Ma'am Arlene Sunga at Vice niyang si Ma'am Joy Nicdao. At ang grupo ng kabataan na nagsiserve sa chapel sa pangunguna ni John Daniel Harlego at kanyang mga kadabarkads. Sa suot pa lang na uniforme parang halatang ipinaghandaan ang piyesta ni Apong Duque. Solid sa ganda ang kasautan. At si Ka-Armstrong April Caneva tumulong na sa pagbubuhat at nakaantabay si Marshal Mel Vergara.
Tulad ng inaasahan, ginabi na ang prosesyon ni Apong Duque pero hindi alintana ang pagod ng mga deboto dahil sa kanilang devotion na lahat ng sakit sa pangangatawan o unos ng pandemya ay di pahihintuluan ni Apong Duque na manatili pa. At sa wakas, parating na sa tahanan niya si Apong Duque at lalong sumaya at nagsayawan na ang mga deboto. At eto na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang pagpasok ng tahanan ni Apong Duque at nagsisigawan na ng Viva! Viva! Viva Apong Duque! Viva! Viva Apong Duque! At ayan na nga, tulad ng inaasahan, nagpalakpakan na ang mga deboto. Ibig sabihin maayos at matiwasay na nairaos ang prosesyon ni Senyor San Roque o mas kilala sa tawag na Apong Duque. Viva! Viva San Roque! Viva! Viva San Roque!